Paano mararamdaman ng isang senador, ng isang taong pinagkatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang boto, na biglang malalaman niyang hindi siya papayagang pumasok sa kanyang sariling opisina, sa kanyang sariling lugar ng trabaho, kasama ang mga taong gusto niyang dalhin bilang resource persons? Paano posible na sa loob ng Senado ng Pilipinas, ang pinakasagradong lugar ng demokrasya ng ating bansa, ang lugar na dapat ay bukas sa lahat ng naghahanap ng katotohanan, ay may mga taong pinigilan ang pagpasok ng 18 ex-Marines na dapat ay nagbibigay ng testimonya sa isang Blue Ribbon Committee hearing? Paano nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga taong nagbabayad ng buwis, ng mga taong nagtitiwala sa kanilang mga senador para ipaglaban ang katotohanan, na ang isang simpleng pagpasok ng mga resource persons sa isang Senate hearing ay naging isang malaking gulo na napanood ng buong bansa? At bakit? Sa kabila ng lahat ng tensyon, ng lahat ng pagtatalo, ng lahat ng drama sa labas ng hearing room, ang mga salita ni Senador Pia Cayetano ay nagpapakita ng isang bagay na dapat nating lahat ay marinig? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang nangyari sa Senado, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto ng hearing at kung bakit ito napakahalaga. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay isa sa mga pinakamakapangyarihang komite sa Senado ng Pilipinas. Ang layunin nito ay mag-imbestiga ng mga alegasyon ng korupsyon, maling paggamit ng pondo at iba pang paglabag sa batas na may kinalaman sa gobyerno. At ang hearing na ito, ang hearing na naging sentro ng kontrobersya, ay tungkol sa flood control projects. Ang mga flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa mga Pilipino mula sa baha. Ang mga proyektong dapat sana ay nagtatayo ng mga drainage system, ng mga flood barriers, ng mga infrastruktura na nagliligtas ng buhay. Ngunit ayon sa mga alegasyon, ang pondo para sa mga proyektong iyon ay hindi napunta sa tamang lugar. At ang 18 ex-Marines, ang mga lalaking gusto ni Senador Pia na dalhin bilang resource persons, ay may kaalaman tungkol sa mga proyektong iyon. May kaalaman tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa pondo. May kaalaman tungkol sa mga taong maaaring responsable sa mga alegasyon ng korupsyon. Yun ang dahilan kung bakit gusto ni Senador Pia na nandoon sila. Hindi para sa drama, hindi para sa atensyon, kundi dahil ang kanilang testimonya ay maaaring magbunyag ng katotohanan na kailangan ng bansa. Ngunit may mga taong ayaw na marinig ang katotohanan iyon. At iyon, ang pagtanggi sa pagpasok ng 18 ex-Marines ay nagpapakita ng isang bagay na dapat nating lahat ay pag-isipan. Isipin mo ang sitwasyon ni Senador Pia sa labas ng hearing room. Isang senador ng Pilipinas. Isang taong may karapatang mag-invite ng mga resource persons sa isang Senate hearing. Isang taong nagsasabing ang 18 ex-Marines ay kailangan sa hearing para maibigay ang kanilang testimonya. Ngunit naharap siya sa isang sistema, sa isang proseso na sinasabing hindi sila maaaring pumasok ng ganoon kadali. May visitor management system daw. Kailangan daw ng QR code. Kailangan daw ng prior approval. At sa mga hadlang na iyon, sa mga prosesong iyon, ang 18 ex-Marines ay nanatiling naghihintay sa labas. Ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Bakit ngayon? Bakit sa araw ng hearing? Sa araw na kailangan ng kanilang testimonya, lumabas ang mga hadlang na ito? Bakit hindi ito naging problema sa ibang mga hearing? Bakit ang 18 ex-Marines na may kinalaman sa isang flood control investigation ay ang mga taong pinigilan? Ang mga tanong na iyon ay hindi lang mga tanong tungkol sa proseso. Ito ay mga tanong tungkol sa intensyon, tungkol sa kung sino ang gustong pigilan ang kanilang testimonya, at tungkol sa kung ano ang katotohanang ayaw nilang marinig ng publiko. Ngunit si Senador Pia ay hindi handa na tanggapin ang mga hadlang na iyon ng walang paglaban. Nagsalita siya ng malinaw, ng matatag, ng walang takot. At ang kanyang mga salita, ang mga salitang sinabi niya sa harap ng lahat, ay nagpapakita ng isang senador na hindi nakalimot kung bakit siya nandoon. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office.
Hindi ko inakala na darating ang araw na may magpipigil sa akin na pumasok sa Senado. Ito ang aking opisina, 3 pangungusap, ngunit puno ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nang magsalita si Senador Pia, nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nagsimulang kumilos ang lahat. Ang hearing ay nagsimula na sa loob. Ngunit si Senador Pia ay nasa labas pa rin, kasama ang 18 ex-Marines, naghihintay, nagtatalo, naggigiit ng kanilang karapatan na pumasok. At sa loob ng hearing room, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagsimula na ang proceedings. Ngunit hindi niya maaaring balewalain ang nangyayari sa labas dahil ang buong Senado, ang buong bansa ay nanonood. Sa huli, pagkatapos ng matagal na pagtatalo at negosasyon, nakapasok si Senador Pia kasama ang kanyang mga resource persons, kasama ang 18 ex-Marines. At nang pumasok siya sa hearing room, nang umupo siya sa kanyang lugar, sinabi niya ang mga salitang dapat marinig ng bawat Pilipino. "Thank you, Senate staff, media. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue." Salamat, Senate staff, media. Ito ang Senado. Ito ang mga pasilyo ng demokrasya. Magpapatuloy tayo ng hearing at magpapatuloy tayo. Hindi siya nagalit, hindi siya nagmataas, hindi siya nagpakita ng galit o ng pagnanasa para sa paghihiganti. Sa halip, nagpasalamat siya sa mga staff, sa media, sa lahat ng naroroon, at ipinaalala niya sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nakikinig, kung ano ang Senado. Ang Senado ay hindi isang lugar ng kapangyarihan ng iilang tao. Ito ay isang lugar ng demokrasya. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay dapat marinig. Isang lugar kung saan ang mga taong may kaalaman, kahit sila ay ex-Marines, kahit sila ay ordinaryong mamamayan, ay may karapatang magsalita. Pagkatapos ng lahat ng tension, pagkatapos ng lahat ng drama sa labas ng hearing room, nagsimula ang tunay na hearing. Ang mga resource persons ay nakapagbigay ng kanilang testimonya. Ang mga tanong ay naitanong, ang mga sagot ay naibigay. At ang proseso ng paghahanap ng katotohanan, ang proseso na dapat sana ay simple at walang hadlang, ay nagpatuloy. Ngunit ang insidente sa labas ng hearing room, ang pagtatalo, ang pagpigil sa 18 ex-Marines, ang mga salita ni Senador Pia ay hindi basta-basta nalimutan. Sa social media, ang mga Pilipino ay nagbigay ng kanilang reaksyon. Marami ang nagpuri kay Senador Pia para sa kanyang pagiging matatag, para sa kanyang pagtayo sa harap ng mga hadlang, para sa kanyang pagiging boses ng mga taong gusto lang ng katotohanan. Ngunit may mga nagtatanong din, bakit kailangan pang dumating sa ganitong punto? Bakit kailangan pang lumaban ang isang senador para makapasok sa kanyang sariling opisina kasama ang mga resource persons? At sino ang nasa likod ng mga hadlang na iyon? Iyon ang mga tanong na ngayon ay sinisiyasat ng mga mamamahayag, ng mga civil society groups at ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanilang demokrasya. Dahil ang insidenteng iyon, ang simpleng pagtatalo sa labas ng hearing room, ay nagpapakita ng isang mas malaking katotohanan tungkol sa ating sistema ng gobyerno, na may mga taong may kapangyarihan na gustong kontrolin kung ano ang maririnig at kung ano ang hindi maririnig. Na may mga taong gumagamit ng proseso at sistema para pigilan ang pagbubunyag ng katotohanan at na ang mga taong nagtatayo para sa katotohanan, katulad ni Senador Pia, ay kailangan ng suporta ng bawat Pilipino. Ang kwento ng 18 ex-Marines at ng pagtatalo sa labas ng Senate hearing room ay hindi lang isang kwento ng isang political drama. Ito ay isang kwento ng demokrasya, ng kung paano gumagana ang demokrasya, at ng kung paano ito maaaring mabigo kapag ang mga taong may kapangyarihan ay gumagamit ng sistema para pigilan ang katotohanan. Para sa ating mga Pilipino, isang bansang may matagal na kasaysayan ng pakikipaglaban para sa demokrasya, ang kwentong ito ay may espesyal na kahulugan. Una, ang transparency ay hindi isang pribilehiyo. Ito ay isang karapatan. Ang bawat Pilipino, bilang isang mamamayan ng isang demokratikong bansa, ay may karapatang malaman kung paano ginagastos ang kanilang pera, kung paano ginagamit ang kanilang buwis,
at kung sino ang responsable kapag ang pondo ay hindi napunta sa tamang lugar. At ang mga Senate hearings, ang mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ay isa sa mga pinakamahalagang mekanismo para matiyak ang transparency na iyon. Kaya kapag may nagtatangkang pigilan ang prosesong iyon, kapag may nagtatangkang hadlangan ang pagbubunyag ng katotohanan, ito ay isang atake sa demokrasya mismo. Pangalawa, ang pagiging matatag sa harap ng mga hadlang ay isang uri ng tapang. Si Senador Pia ay naharap sa isang sistema na sinasabing hindi siya maaaring pumasok kasama ang kanyang mga resource persons. Maraming tao ang maaaring sumuko sa harap ng ganitong hadlang. Maraming tao ang maaaring sabihing, sige na lang, susundin ko ang proseso, hihintayin ko ang susunod na hearing. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Senador Pia. Nanatili siyang matatag, naggigiit ng kanyang karapatan. At sa pagiging matatag na iyon, ipinakita niya sa buong bansa kung ano ang hitsura ng isang leader na tunay na naglilingkod sa kanyang mga constituents. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang Senado ay para sa lahat, hindi para sa iilang makapangyarihang tao, hindi para sa mga taong gustong kontrolin ang impormasyon, kundi para sa bawat Pilipino na may katanungan, may reklamo, at may katotohanang gustong marinig ng bansa. Para sa mga Pilipinong nagdadala ngayon ng mabigat na pasanin, mga nagbabayad ng buwis, mga naghihirap sa baha taon-taon, mga nagtatanong kung saan napupunta ang kanilang pera, tandaan ninyo ang kwento ng 18 ex-Marines at ni Senador Pia Cayetano. Isang senador na tumayo para sa katotohanan. Isang senador na hindi sumuko sa harap ng mga hadlang. Isang senador na nagsabing, ito ang Senado, ito ang mga pasilyo ng demokrasya, at magpapatuloy tayo. Iyon ang uri ng leader na kailangan ng Pilipinas. Hindi ang mga leader na gumagamit ng kapangyarihan para sa sarili nila, kundi ang mga leader na gumagamit ng kanilang posisyon para ipaglaban ang katotohanan. Kahit mahirap, kahit may mga hadlang, kahit ang buong sistema ay tila laban sa kanila. Dahil sa huli, ang demokrasya ay hindi isang sistema na gumagana ng mag-isa. Kailangan nito ng mga taong handang ipaglaban ito, araw-araw, sa bawat hearing, sa bawat investigasyon, sa bawat pagkakataon na ang katotohanan ay nanganganib na maitago. At iyon, ang pagpapaglaban ng demokrasya, ay responsibilidad hindi lang ng mga senador, kundi ng bawat Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.